kung papayag daw ba ako na itong dalawang anak kong lalaki ay mag-asawa ng more than 2. Lalo na gagawa ko ng pizza. Yan na ang ating pizza dough. Dalawa yung magagawa ko dyan. Ito yung tanim ni Imran na spinach. Tapos, nag-ready na tayo ng cheese. Ayan na siya. Cheese lang ang gagawin ko. Yun lang. Parmesan cheese muna. Tapos ito. Tapos, lagyan natin ng mozzarella cheese. Mozzarella cheese. Ang hirap umarap ng cheese dito sa Pilipinas. Uy, nasisik. Nasisik ko pa, makikuunat. Sabi ko mo. Lagyan natin sila ng cheesy slices. Mozzarella cheese din to. Kasi parang feeling ko kulang yung cheese. Ayan. Mas masarap sa pizza yung maraming cheese. Ayan. Powder. Nice. Busy ngayon si Rehan. Ayun yung sinasabi ko sa inyo, binili ko. Ay, diyan mo kang sus. Lagyan mo rito sa ano, ipatong mo dito, oh. Ito lang. Ipatong mo dito para may space ka. Ano to drawing mo po? Rainbow. Wow! Ang ninipis naman ng ano mo, rainbow. Kailangan eh. Wow! Ano nyo, oh. Maano yung control dyan sa ano eh. Sa kamay. Bibili tayo ng shoes mo mamaya, Rehan. Bibili pa tayo ng shoes. Hindi na. Bakit? Para sa school, kayong dalawa ni Kuya. Hindi na. Meron na kami shoes. Meron pa, no? Hindi mo na ako bibili? Hindi na. O, next time na lang, no? Next time. Sige. Pag grade 3 na lang dahil sira na yung sa grade 3 eh. Ah, galing naman ng baby namin. Wow! Wow, ang ganda, oh. Napaka-shiny naman nung pearl, ano? Sino siya? Ang bani. Shiny teeth. Oh. Ganda. Oh, ay, i-fix mo mamaya yan, ha? Liligpitin mamaya, ha? Tingnan mo. Wow, rainbow. Ganda naman. Dumi ng kuko natin, ha? Madumi ba yung kuko? Ay! Yan ang ating pizza. Simpleng-simple cheese pizza siya. Ayan, from scratch yan. Taste na natin. Imiko! Hot sauce boy. Yep. Sobrang ahang niyang ginagamit ni Anan. Uy, Anan! Nakailan ka na agad? Isa. Isa pa lang ba? Magdadala mo nga. Kahit ano talagang pizza, itong batang to talaga. Tignan mo. Oh. Oh. Kahit anong pizza, masarap daw talaga.
Diba, no? Yes. Yun, kasi marami nagtatanong sa inyo na kung papayag daw ba ako na itong dalawang anak kong lalaki ay mag-asawa na more than 2. Lalo na si Rehan kasi nga laging bukang bibig niya sa mga vlog mag-aasawa daw siya ng infinite, mag-aasawa daw siya ng 3, 4, ganyan. Alam mo, ano naman yan, hanggat nasa poder namin sila, mga babe, hanggat nasa poder namin sila, kami masusunod. Ayun yung ano namin talaga hindi marami. Hanggat kami nagpapakain sa kanila, hanggat kami gumagastos sa kanila, kami masusunod. Kami magde-decide. Kapag malaki na sila, nag-mature na sila, nagkaroon na sila ng sarili nilang income, it's up to them na. Mag-asawa sila, magdagdag sila ng asawa, kung wala naman magiging problema, okay lang naman. Kasi sila yung magdadala ng buhay nila, hindi kami. Sila, they can decide kung ano, kung walang magiging problema sa asawa nila, kung magdagdag sila. Pero, lagi namin sinasabi, ang pag-aasawa ay responsibility na mabigat, lalo pa kapag nagdagdag sila. Kasi, maraming mga maling akala kasi ang mga hindi Muslim. Akala nila, sa mga Muslim na lalaki, sige, basta nalang mag-asawa ng marami, ganyan. Ay, hindi niya akala ko dati. Pero yung naging Muslim na ako, hindi pala ganun. Dapat, ang pag-aasawa ng lalaki, alam mo sa totoo lang napaka-konti ng mga bilang ng lalaking Muslim na nag-aasawa ng more than 1. Karamihan sa kanila talaga, although pwede silang mag-asawa ng marami, karamihan sa kanila, mas gusto nila isa lang. Kasi nga, fair treatment nga sa Islam. Ang first wife mo, dapat, kung ano yung bigay mo sa first wife mo, ay hindi bigay mo sa second. Walang labis, walang kulang. Sa pagbibigay ng oras, sa pagmamahal. Madali ba yun? Di ba hindi? Kaya itong mga bata, kahit naman si Anan, ano yan, nasa pagpapalaki na rin siguro yan. Kasi si Imran naman, yung asawa ko, ako lang naman yung asawa niyan. So, saan ba sila makikita ng example na may asawa pang iba? Pero inuulit ko nga, na kahit, kunyari, gusto nila mag-asawa ng more than 1, kung manghingi sila ng advice sa amin, siyempre sabihin namin, mas okay na yung isa. Pero kung gusto nila, di it's up to them kung kaya naman nilang panindigan, kung wala naman magiging problema, di ba? Okay lang naman, hindi naman namin hawak yung buhay nila kapag nag-asawa na sila, kaya na nila yun. Sabi ko nga, hanggat nasa poder namin sila, hanggat kami nagpapakain, kami masusunod. Pero kapag sila na kaya na nila yung sarili nila, ano na yun, unless na mahingi nila yung advice namin, doon kami mag-a-advise.